Nasa linya na kagad si Arlene Calforo, yung ating pong kausap kahapon ng taga San Pedro, Laguna, na humihingi ho ng tulong sa kapatid niyang may mental health condition. Arlene, magandang hapon muli sa iyo, Arlene. Magandang hapon po, sir. Alright, sige, ginagawa natin ang paraan yung problema mo, no? Para matulungan ng iyong kapatid. Pero meron ka pala dapat malaman, liban sa yung paghingi ng tulong para kay papano ay ma-check up yung kapatid mo, no? Meron tayong isang magaling na kakausapin mamaya. Isa po siyang psychologist, tama ba? Oo. Okay, sige, tinatawagan lang natin. But anyway, nasa Region 4A kayo, 'di ba? Region 4A kayo eh. Opo. Alright. Pero ngayon, nasaan si kapatid mo, yung may problema sa pag-iisip or mental health issue? Nandun po sa kapatid ko, sir. Saan? Yung sa isla. Sa? Santa Rosa po. Nasa Santa Rosa, Laguna ngayon. Actually, Opo, malapit lang po. nakikipag-coordinate tayo sa opisina ni Governor Sol Aragones para mabilisan yung aksyon natin, no? At salamat kay paring sa ating correspondent si Arman Cambe. Mamaya sasabihin namin sa iyo kung paano yung gagawin natin para sa ganun ay matulungan kayo ng ating gobernadora Sol Aragones sa provincial office. Okay? Pero maliban diyan, may nakausap na natin si ang ating reporter doon, si Kuyang Arman Cambe, at nabanggit na rin niya mamaya, babanggitin ko kung paano yung gagawin natin, no? Ang gagawin natin dito, ganito sino yung pwedeng pumunta sa opisina ni Governor Sol Aragones? Kasi hindi natin siya makakapanayam ngayon sa kadahilan ng meron siyang mga meeting eh. Supposedly, makakapanayam natin siya, yung alang natanong natin sa staff nila, sa chief of staff nila na medyo busy si Governor Sol ngayon. So, anyway, ang napag-usapan namin ganito, Arlene. Opo. Pwede kayong pumunta sa office ni Governor Sol Aragones para kahit papaano matulungan po sa case ng inyong kapatid. Ito yung dadalhin mo. Ganito may messenger ka naman, di ba? Opo, sir. Ang gagawin namin, gagawa kami ng referral letter o how do you call this? Yeah, referral letter. At isisend namin sa iyo, ipa-xerox mo na lang kasi malayo ka no? Magsisend kami sa iyo, ipa-xerox mo na lang siya through ang ating DWIZ Action Agad team. Tapos, dadalhin mo yon, ipapakita mo sa kanila. Alright? Okay, sir. Maliban doon, Arlene, dalhin mo yung medical abstract. Nagpa-check up na ba yung kapatid mo? Wala pa po pa ngayon, sir. Yung nga po problema po namin. Okay, sige. Walang problema. Ganito na lang. Ang gagawin mo, siguro, magdala ka ng ID niya, magdala ka, kung walang ID, birth certificate. Tapos, ipakita niyo yung referral letter na galing sa amin. At tatawagan din natin yung ating correspondent doon para maalalayan ka, si Kuyang Arman Cambe, para sa ganon, agad-agad matulungan kung ano yung pinakamabilis na tulong na maibibigay po ni Governor Sol Aragones. Okay? Opo, sir. Okay, so yun ang gagawin natin, yung unang gagawin step natin na pupunta para sa ganon, kumbaga mabilis yung aksyon. Pero hindi lang doon nagtatapos yun, no? Sandali lang ha, para malaman mo Arlene yung dapat mo ring gawin. Kasama natin nasa linya ngayon si ang ating clinical psychologist po to discuss yung proseso ng case ng kapatid mo. Si Dr. Camille Garcia, kilala ko rin to eh. Doc Camille, magandang hapon po sa inyo. Good afternoon. Okay. Naikwento nga sa akin na merong merong siyang kapatid. Ayan, talaga yung problema? Welcome po. Ito po yung bago nating programa, yung DWIZ Action Agad. Si Joel Gorospe po ito. Doc, good afternoon sa inyo. Ay, okay. Good afternoon, si Joel po. Yeah. Ito nga, Doc, si Arlene, meron siyang kapatid. Arlene, ulitin natin, ano yung problema ng kapatid mo para marinig ni Dr. Camille? Para alam natin yung step by step na gagawin natin. Yes po, sir. Doktora, magandang hapon po. May kapatid po, Doc. May kapatid po kasi kaming lalaki na 44 years old po.
ang tagal na pong panahon, siguro po mga 10 years na po, na nawala po siya sa sa sarili kasi nakikita po namin, nagsasalita po ng walang kausap. Tapos, ipa-diagnose niyo na siya kung anong klaseng sakit meron siya? Na rin, kaya lang. Na, Hindi po namin na tuloy-tuloy. Dok, hindi po namin na tuloy-tuloy kasi po namatay po yung papa namin. Wala na po kaming Mm. financial. So, Suming, hindi pa nyo napapacheck up yung kapatid nyo, pero ngayon, yung sinasabi, nagsasalita siya mag-isa, pero hindi naman nagwawala. Hindi po. Alright. Hindi naman Okay. daw nagwawala, Doc. Kasi, Anong po siya pag tutuusin- lagi Sige, sige. Arlene, laging... hindi po kasi maganda, umaalis po siya ng bahay ilang araw po bago bumalik. Pero Doc, may nabanggit siya sa amin yesterday, Doc Camille, na noon daw, nakagat daw ito ng aso, minsan lang na injectionan, right after that, wala na. And then, ganun na ang nangyari. At saka po do kami, yung pong may insidente po sa kapatid ko na nakakita po siya ng mga nagbabarilan na mga tao. Tapos parang pag-uwi niya, parang siya, na trauma po. Tapos po meron pa pong isa na napabarkada po yan, nakapag-take po yan ng marijuana. Ang isip po namin, baka po hindi kinaya ng utak niya yung gamot. Ayun, sunod-sunod na po yung naging problema niya. Naging ganun na po siya, hindi na po nakapagtrabaho. Doon na po sa isang sulok, nagsasalitang mag-isa. Okay, eto para pala kayo. I'm sorry, Doc. Hello? Medyo, Saan Ano sila? po, Doc? taga Laguna, Doc Taga San Pedro. San Pedro po, Doc. Yung pinakamadali dyan, Joel, ganito. Kung talagang sila, desidido nilang patingin yung yung kapatid nila, the only way is pumunta sila sa, at least magkaroon sila ng Doc, alin po? hindi. Oo. Pagkatapos ng yung ganyan, pwede Doc, naputol, pakiulit. Punta sila saan? Ay, okay. Punta sila sa barangay para makakuha ng certificate of... Meron na sila? Meron na ba kayong Ano po yun, Doc? Pupunta raw kayo sa barangay. Indigency po ba, Doc? Oo. Meron kayo nun. Pwede naman po kaming kumuha, Okay, Doc. very good, very good. Okay, next. Next step natin, Doc. Next. Tapos ngayon, sa Ano si Doc M8, meron kasing libre yun na, pipila lang ng... Doc, sandali lang po medyo napuputol-putol po kasi kayo may tumatawag yata, parang napuputol. Okay. Arlene, balikan natin si Doktora mamaya. So, isa rin yun na makakatulong sa inyo kasi wala palang check-up yung kapatid mo. Kahapon, tinatanong kita, hindi mo sinabi sa akin, gumamit pala ng marijuana. Hello, Arlene. Opo. Hindi ka Naano nagsabi po kasi ako anong tawag doon? Nagulat po kasi ako. Ang sinabi mo sa akin kinagat lang ng aso, yung pala gumamit din ng marijuana. Nag-drugs din, di ba? Oo. Anyway, nandyan na yan. Pero ganyan ang sitwasyon ngayon. Sa susunod, pag tayo ay tatanungin po para malaman natin lahat, para alam natin kung paano tayo magsisimula. Hindi ba? Opo. Dahil alam naman po namin, ang gusto ko lang, dapat diretsahan tayo nag-uusap. Okay, si Doktora. Doc, so ang gagawin niya, punta sa barangay for certificate of indigency. Opo. Dali muna, ate. Nawawala-wala si Doc Okay, sa mga nanonood po sa atin na may ganitong sitwasyon, pakinggan nyo mabuti para may alam po tayo, mas maganda ho yung may alam. Okay? Okay, Doktora? Okay na, so, hello? Okay, the first is Opo, Doc. the certificate of indigency sa barangay, and next, ano yung pwedeng makatulong po na hindi sila gumastos ng malaki?
Okay, punta lang sila sa NCMH. Tapos pag dun sa National Center for Mental Health, syempre, medyo maaga lang kayo dapat yon. Tapos maa-assess yung kapatid mo. Alalahanin mo, pag dun mo pinadala yung kapatid mo, mabibigyan kayo ng karampatang gamot at yun ay libre for 3 months. Ito ba yung sa 3 ano, months Doc? ang bigay na libre. Doc, ito ba yung sa Bandaluyong? Oo, okay, totoo alam ko na yan. yun. Oo, sa may Libre yun, Mandaluyong. libre yung gamot na ibibigay sa inyo for 3 months. Ngayon, kung talagang gusto nyo pa na merong additional, pwede kayo, Joel, na bilang sa DWIC, magkaroon ng referral na nire-refer nyo Yes. itong pasyente na to mapunta sa mental para magkaroon ng tamang assessment. Yun lang yun. Okay. Ganon kadali yun. Thank you. So, yung nga po yung plano namin, dahil taga San Pedro siya, nasa dito tayo sa Metro Manila, padadalhan namin siya ng referral letter. At least meron po siyang pangahawakan na galing po sa istasyon, dito po sa ating public service program. So, Arlene, narinig mo yung sinabi ni Doktora, kaya ba? Kaya ba natin dalhin yung kapatid mo rin dito sa Mental Health Center sa may Mandaluyong, sa loob? Opo, Doc. Okay. Eto pa, isa pa Joel, ganito. Kung sakasakali, alam mo, kasi ang barangay natin ngayon, they offer ambulance. So, Yeah. pwede nila na, dahil kasi, kayo naman din na magbibigay ng referral, then at saka ganyan, na indigent nga siya, sila mismo ang pwedeng magsabi na ihahatid sila sa mental para sa ganun, ma-assess ng tama. So, libre pa ngayon yung transportation services nila at saka nung pasyente. Oo nga po eh. Ganun. Arlene, ano ba ang address ng kapatid mo? Diyan ba sa San Pedro? Diyan ba naka-address? Southville po. Hindi ko alam yung Southville po. sa Southville. Anong barangay? California po yun, sir. Ano? Southville, California po. So alam nyo yung barangay doon? Alam nyo? Opo. Alam nyo opo. kung sinong kapitan? Sinong kapitan? Kapitan Union po. Dito na rin po kasi yung barangay namin sa Proper. Malapit lang din po sa bahay namin. Alright, anong pangalan ng kapitan ninyo? Ano po, Kapitan Union po? Hindi, yung buong pangalan. Anong onion? Ano yun? Sibuyas? Ano po? Hindi po. Anyway, dandali lang, pinapangiti lang kita tsaka si Doktora. Anyway, ganito na lang. Kukunin namin sa iyo later yung pangalan ng kapitan para tawagan din namin yung kapitan para matulungan kayo. Pero hahawakan nyo siyempre yung ating referral, taming sinabi ni Doktora, para may panghawakan kayo na talagang kayo lumapit po. Ano eh? Opo. Kasi po, kung Okay. ano po sana may sasakyan po kaming papunta doon, walang-wala po kasi kami ngayon eh. Pamasahe! Yung, Yan na nga tayo. hindi nga kailangan ng pamasahe ng ambulance ng barangay. Oh. Mahirap po kasi. Tek, Mahirap po kasi yung mga ambulansya dito eh. nga, andali nga, makinig ka sa sinasabi ni Doktora, even ako, Dok, pasensya ka na. Arlene, Aba. ilalapit ka nga namin kay Barangay Union para sa ganon, malibre kayo ng ambulansya na para magdala sa inyo at sa kapatid mo hanggang makauwi kayo. Okay? Salamat po. Kaya gusto kong malaman ano ang tunay na pangalan ni Kapitan para, anyway, gagawa kami ng paraan para makontak si Kapitan. Ano po, June, ang pangalan niya, June, ang apelido niya po, Union. June Union. Opo. Okay, sige. Y-I-O-N. Okay, sige. Ilan po ng territory po. Parang California. Okay, yes, sige. Okay, diyan ka lang saglit ha. Doktora, sa mga kasong ganito po, no? Medyo na ano ako nung una kasi ang sabi nga niya, yung pala gumamit din ng marijuana. Pero bakit ganun? Parang ano na nangyari sa kanya? Na bigla na lang nagsasalita mag-isa. Ano kaya ang cause nun? Parang hindi kinaya, ganun ba yun? Okay, ganito yun kasi, Joel. Merong mga pagkakataon kasi na sabihin na natin even before, kasi sabi nga niya na traumatized. So baka hindi na ayos yung concern ng trauma na yon na pwedeng naging PTSD. And then unfortunately, usually kasi pag gumagamit ka ng mga hallucinogens or yung mga sabihin na natin mga kagaya ng marijuana, amphetamines, methamphetamines, or yung mga sabihin natin mga ganitong klaseng drugs na synthetic drugs na talagang nakakapagpahay, mas lalong
lalong na-exacerbate or napapalala yung sitwasyon ng kanilang pag-iisip. So definitely, bakit umaabot sa punto na nagkakaroon ng nagsasalita mag-isa, nagwi-withdraw, or kaya naman kung saan pagala-gala? Kasi untreated na yan. So ibig sabihin, halos 10 napatignan nila pero hindi nila tinuloy. So usually pag yung ganyan, back to zero tayo at lumalala yung kondisyon ng pasyente, kaya umaabot siya sa punto na hindi na siguro yung pagsasalita na yun may nakikita siya o may bumubulong sa kanya. So yun sigurong i-assess na maigi ng mga psychiatry sa mental para sa ganun maintindihan kung ano yung karampatang gamot na pwedeng ibigay sa kanila. Yun yung akala kasi nung iba, pila lang ang kailangan talaga, tiyaga at pila, dahil kasi nagbibigay talaga sila ng libreng gamot months, and then babalik ka uli doon para ma-refill yung medication. So walang problema kung sasabihin mo na nahihirapan silang gumastos dahil kasi nagbibigay talaga sila ng libreng gamot. Ay, very good, very good. At mabanggit din ho namin yan with the help of Dr. Camille Garcia. Ilalagay natin sa referral yun, Arlene, para sa ganun makita talaga ng National Mental Center, National Center for Mental Health, na talagang nakapanayam mo kami dito sa DWIC sa ating programa, si Dr. Camille, parang kasama na rin na nire-refer. Okay? Arlene? Barangay Certificate of Indigency. Yeah. Okay, ang sabi ni Dr. Camille, ang kailangan lang natin ay Certificate of Indigency sa barangay. Okay? Dahil kasi para ma-request, ibig sabihin ba, Joel, wala silang PWD itong Parang kapatid nila? Wala, Dok eh. Walang PWD itong kapatid mo, Arlene, di ba? Wala. Wala po. Wala talaga kahit ano eh. Wala eh. So from there, hindi ba nila nakikita benepisyo niyan? Dahil kasi may certificate of indigency, magkakaroon. Yung kung ano yung certification mismo ng ospital, ng NC, makakatulong dahil kasi pwede nilang gamitin para makapag-apply din for Correct. PWD yung tao. Yung ginagagawin nga po na pagtulong sa kanila ay yung muna siguro ipapacheck up muna, tapos inilalapit po kasi rin namin sa opisina ni Governor Sol Aragones. It so happened, Dr. Camille, that medyo busy si Governor ngayon. So inasasistihan po naman natin, pero tama ho kayo, first things first. So Arlene, bago yung kay Governor, unahin muna natin si Kapitan Onyon. Okay? Okay. Ang team namin, tatawag kami kay Kapitan Onyon, hanapin namin, makikiusap kami, magpapakilala kami, at sasabihin namin yung dapat kayo, pumunta kayo doon agad-agad. Kung pwedeng bukas, pwede kayong pumunta. Pero mamayang after ng programa natin, gagawin na namin yung part namin na tawagan sa Kapitan Onyon para doon sa ambulansya na malibre kayo. Okay? Okay, yung sinabi ni Doktora, isasama namin ang pangalan ni Doktora sa referral, patulong ng malaki sa inyo, at hindi tayo titigil doon para makatulong sa kapatid mo, ha? Biglang ka bang gustong sabihin kay Doktora Camille? Meron po, sir. Sige. Dok, Camille, alam mo po ba, paano po ako? Lagi po akong nanonood ng face to face. Salamat po. Saya ko po. Wow. Oo, kasi si Doktora, sikat to sa sa pagtulong sa kapwa, actually sa lahat ng istasyon when it comes to psychology problem, mga issue, mental problem. Lagi ang tinatawagan si Doktora Camille, at we're so thankful dahil lagi naman siyang nandyan, very open siya. Lagi siyang kumbaga abot kamay ba pag sa mga ganitong programa na public service, nandyan lagi si Doktora. Kaya palakpakan natin si Doktora Camille. Doktora, Thank you. siguro sa mga susunod na panahon live tayo dito. Meron tayong life balance. Ma-interview ka ng life balance para sa mga kababayan din natin humihingi ng, alam mo, napakarami rin ho kasi ng may problema ngayon sa mental health issues, especially yung anxiety, ang dami, depression, ang dami hong may problema I think the life program na the right program na makatulong din para ma-explain mabuti is yung life balance sa ating programa. Doc, I hope mabigyan nyo kami ng pagkakataon, ha? Oo naman, walang problema yan. Okay. Sige, schedule natin. Sige. Doc Camille, thank you, Artista to Okay.
doktorang artista. Salamat. Salamat din. Thank you. Okay. Si Doktora Camille Garcia, kilalang clinical psychologist po, mga kaibigan. Okay, ngayon naman, Arlene, sagad-sagarin na natin ang tulong. Arlene. Oh, yes po, sir. Sagad-sagarin na. Okay. Okay, nandito naman si Sir Joseph Arceo, ang Regional Public Information Officer of the SWD Field Office 4A, Region 4A. Sir Joseph, good afternoon po. Yes, magandang hapon din sa inyo po. Yeah, Joel Joel Gorospe po at ang DWIZ Action Agad team natin. Ano bang pwede nating maitulong dito sa ating kababayan na meron hong mental health problem? Diyan po sa Region 4A, diyan po sa Laguna, particularly diyan po sa may Laguna, dahil kapos din ho sila sa kapos din po sila sa buhay, sir. Yeah, kasi nga pinapakinggan ko yung programa nyo, no? Apo. Kung hindi ako nagkakamali, medyo mental health ang kaso, ang kondisyon Apo. ng kanyang kapatid. Apo. Ang kagawaran naman po, pwede tulong sa mga nangangailangan, sa mga individuals in crisis situation. Pero kagaya sa case na po yan, ang pinakamahalaga kasing dokumento or proof natin na meron dyan ay yung medical abstract or yung diagnosis ng doktor o yung order. Yeah. Kung ano yung kailangan bilhin, yung Okay. reseta. So mahalaga po yun. At kung sakaling meron po sila, kailangan lang nilang sumadya sa aming tanggapan sa mga SWAT offices namin. I think sa case ni Arlene, sa San Pedro po siya, no? Apo. Tama po? Apo. Pwede na po siyang sumadya sa aming office dito sa may Muntinlupa, DSWD Region 4A sa South Park po. Dali lang niya lahat ng dokumento. Basta merong doctor's order or reseta, tapos i-interview lang po siya at base sa assessment po, pwede siyang makatanggap, mabigyan ng GL or cash po assistance. Ay, very good. Maraming salamat sa Diyos. So, anyway, step by step natin gagawin, Sir Joseph. Asahan nyo na po. Magbibigay naman po kami ng referral letter so para po may pangawakan sila na talagang tayo na nakapanayan po natin sila at dito po ay lumingi sila ng tulong sa ating programa. Ano po? Tutulungan na lang ho namin sila ng mapabilis para sa ganun ma-actionan agad ang kanilang problema. Sir Joseph, maraming salamat po sa inyo. I know you're so busy pero binigyan nyo kami ng pagkakataon makapala. Baka you wanna say something sa mga taga-kababayan natin sa Region 4A with regard to the SWD tawag dito, yung mga ano po ninyo, mga project or inyong mga mga pagtulong sa kapwa ho natin. Well, actually, medyo marami rin may mga programa natin ngayon at I'm sure aware rin kayo sa uplift natin. Pero hindi na lang po natin pag-uusapan yung mga programa. Diyan lang tayo sa financial assistance sa AIX na in fact ay na topic nyo ngayon. So kung may mga in crisis situation po talaga sa ating mga kababayan, sumadya lang po kayo sa aming tanggapan. Either sa field offices or sa SWAT offices namin sa mga iba't ibang probinsya or even sa aming satellite office para po mabigyan kayo ng tulong na financial or guarantee letter para mabisan yung crisis na kanilang nararanasan. Alright, siguro ang mahalaga lang po, yes. Go ahead, ang sir. mahalaga lang po yung dokumento, yun na kailangan, lalo Alright. na kung medical yan, siguraduhin kompleto kasi yun po yung nagiging cost ng direkto. Okay. Siguro the best thing to do na gagawin natin dito, tulong na rin ho namin sa kanila. Sa mga nakikinig po sa Region 4A, kung gusto ninyong lumapit at mabilis ho at ang aksyon natin at makasiguro din ho kayo, no ha? Pwede ho kayong lumapit sa ating programang DWIZ Action Agad at nandyan sila Sir Joseph Arceo sa Region 4A na lalapitan po natin para mabilis po ang aksyon. Alam ko naman mabilis talagang aksyon ng DSWD para malaman nyo po ano yung mga dapat gawin, ano po yung dapat dalhin at yung referral letter galing ho sa amin, matulungan po namin kayo sa mga nakikinig ngayon. So Sir Joseph, maraming salamat po. I hope kayo po ang magiging kumbaga malalapitan ho natin dyan sa Region 4A just in case po ng help para po sa DSWD, sir, ha? Yes, sir. Thank you po, Sir Joseph. Thank you, Sir Joseph. God bless you po. Thank you for your time Thank you, today. Sir Alright. Joseph. Okay, Arlene, ano tayo gagawin natin step by step. Kakausapin ka ng ang ating team mamaya, ang DWIC Action Agad team, para alam mo yung uunahin natin at yung barangay mismo kailangan namin malaman. Okay? Opo,
Opo, sir. Para mabilis, unahin natin yung medical abstract, yung sasabihin ng National Health Office, para sa Mental Health Office, para sa ganun, mabilis yung action po natin, no? Hanggang kay Opo, Governor Sol Aragones, ha? Opo, Okay. sir. Maraming salamat sa iyo. Salamat sa tiwala, Arlene. Salamat po, sir. Alright, sige.